Ayan mga kaibigan, ipapakita ko na naman po sa inyo uli itong puno ng kamyas na munga na naman po siya uli. Mula po nung pinakita ko sa inyo yung aking video noon, yung vlog ko, nakadalawang beses na po siya namunga. Ayan po oh, hitik na hitik sa bunga mula po dyan sa puno. Ayan, puno na po yan oh. Ayan, yung puno niya, ayan, lupa na yan. Ayan, mula po dyan sa puno. Naalala ko po nung araw mga kaibigan, nung mga bata pa kami, magdadala kami ng asin sa puno ng kamyas kapag walang pambiling merienda. Kamyas lang, solve na. Tapos, kapag walang kalamansi, ito po ang ginagayat ng aking tatay, pinanglalagay sa bagoong na dilis. Kita niyo po yan, oh. Talagang paikot po ng bunga. Ayan, namumulaklak pa nga lang yung iba eh. May mga bulaklak pa. Ayan po. Yan, hanggang dyan sa gitna ng sanga niya. Hanggang taas po yan mga kaibigan. Yan. Kaya solve na solve po kami sa sa kamyas. Tanggal na tanggal yung lungkot mo sa kamyas na gaya sa probinsya. Yan po ang mga kamyas. At malaking blessing po ito sa amin ang kamyas na to kasi lahat po kami dito ay kumukuha. Lahat ng kapitbahay na gumagamit ng kamyas. Yan po ang mga bunga niya. Alam niyo mga kaibigan, ano lang isang ano lang to. Tawag dito, isang kaalaman yan. Trivia po muna tayo. Kung yung mga gumagamit ng Sunrox, mas talo pa po ng Sunrox yung mga hindi talaga matanggal na dumi sa damit, lalo na sa decolor, kasi kapag sinunrox mo ang decolor, maano po, maapektuhan ang kanyang kulay. Ang gawin nyo po, kumuha kayo ng kamyas, tapos hiwain nyo po yung dulo, tapos ipiga nyo po yan sa tela na merong kalawang o kaya mancha. Tapos ibilad nyo ng konti sa init, pero may sabon po yun nasabunan nyo na, tapos ibabad nyo po yan. Tapos ibilad nyo sa init, ikulan nyo ng konti, tapos pigaan nyo ng kamyas. Di po ba ang dami yung katas oh. Maliliit pa nga po ito ngayon kasi kasalukuyan po lang palang siyang namumunga. Yan. So marami pong benepisyo ang kamyas. Yung iba po ay yung parang ginagawang bagoong. Yan po, hanggang taas po yan. Hanggang doon sa dulo. Ayan oh. Yan po. Sana naging siniguelas na lang no mga kaibigan. Kung siniguelas ito wala po itong matitira. Mga mag-away-away pa yung mga magkakapit bahay. Kasi unahan ng pagkuha. Pero pag halimbawang pinagawa na po ito, ang bahay, itong may-ari ng bahay na to, yan ang masukal. Wala na po tayong libreng kamyas. Kung hindi man nila putulin, syempre kapag may nakatira na dito, nakakahiya na. Manghihingi na tayo kapag may nakatira na isa na hindi madamot. Kasi kapag madamot ang titira, wala na po tayong kamyas na libre. Bibili na po tayo. So, habang libre pa, i-enjoy muna ang kamyas. Masukal na ito mga kaibigan. May nakatira po ito dito dati. Yan o. Ito po ay puno ng bayabas. Ang dami pong bunga yan. Yung bayabas na yan, kaya lang na dagana na po nitong parang aratilis. Iwan ko kung anong puno ito. Ayan po ang mga masukal na dahon hanggang doon sa likod.
Yan, yung puno ng bayabas na ano na niya, buhay na buhay yung puno ng bayabas. Kaya lang, nakadagan dito. Ay, ang laki na pala ng puno ng bayabas. Kakasira na yan ng sahig ng kabilang bahay ay bubong. Yan po, abandonado po itong bahay na to at sabi ipapagawang apartment pero hindi pa naman. Yan po, kailangang mag-ingat ng pag-apa kasi dito lang po nilalagay yung mga nagpapagawa ng mga bahay, yung kanilang mga sobra sa construction, gaya niyan, jealousy, ayan, yung mga ganyan, mga kahoy, mga yero, ayan, dito lang inilagay. Pati itong mga kawayan, basta lahat ng mga nagpapagawa dito sa mga kapitbahay, dito po nilalagay. Kaya yung kamyas mataba kasi andito lahat ng mga basura, pero wala naman pong basura na maganda ang amoy, mga kahoy-kahoy lang. Yan mga kaibigan, ang ating vlog for today, itong ating mahiwagang kamyas. Ulitin ko mga kaibigan kuha tayo uli na ang kamyas ay pwede pong pangtanggal ng mancha sa damit, lalo na po sa puti. Pag ikinulan nyo na may sabon, yung mga area po na may mga dagta ay lagyan nyo po ng katas ng kamyas. Pwede po siyang ikuskus ganon sa tela. Sa puti lang po pero pag sa decolor, piga lang po, patak lang ng niya, katas niya. Hindi po yan mangungupas. Tanggalin lang po niya yung mancha. Blessing po talaga ni Lord itong kamyas na to. Kanina kumuha din ako kasi bumili yung manugang ko ng galunggong. Nagpaksiw po kami. Yung tuyong-tuyo na paksiw sa kamyas. Paborito po niya yun. Yan, hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking vlog sa kamyas. Punta na po tayo dito. Ito naman yung ay naku, itong mga atis na ito, tanim ko po ito mga kaibigan, matagal na, galing po sa Romblon ang atis na to, ang kanyang buto. Tinanim ko po yan dyan sa kanto ng bahay ng hipag ko. Dalawa po yan sila, may kasamang guyabano po yan. Kinuha ko po yung guyabano, itinanim ko po doon sa taas sa garden ko sa bubong. Namunga naman, kaso namatay din. Sayang nga, sana hindi ko na lang pala kinuha. Tingnan mo mga kaibigan yung bunga ng atis. Hindi po yan nauubos. Tuloy-tuloy po yan ang pamumunga ng atis na ito. Ayan yun meron lang isang mas malaki doon. Ito lang sa tabi ng kalsada, kaya madaling abutin ang mga dumadaan. Kahit sino po pwedeng kumuha dito, basta kung sino lang ang gusto. Kaya lang minsan hindi pa talaga magulang kinukuha na. Sayang yung atis. Ayan po. At ito naman mga kaibigan yung kinukuhanan ko ng dahon ng bayabas. Kita nyo ang dami pong blessing dito sa lugar namin. Pati dahon ng bayabas andito lang. Hindi ko lang maipakita sa inyo yung puno ng guyabano ni ma'am kasi nasa likod ng kanyang bahay. Dito po sa aming block, yung doon po sa puno ng bayaba ay ng kamyas, yun na lang po ang bakanting bahay na hindi pinapagawa hanggang tapos ito po ayan mga kaibigan. Nung bagong dating kami sa lugar na to, ganyan lang po ang bahay na aming tinitirhan. Puro lang po box type na ganyan. Pare-pareho po yan kasi low cost housing po ito dati. Ngayon po ay naging semi-private na. Yan po ang design ng
ng bahay namin. Lahat po ng tao dito nagsimula po sa ganitong bahay. Ayan. Tapos doon sa kusina, nasa labas po yung lababo ng kusina na yan. Tapos ayan, maliit na banyo. Lahat po yan ng mga bahay na nakikita nyo ngayon na hello po ate. Opo. Na magaganda. Yan, magaganda na. Lahat po yan ay nagsimula kami lahat sa ganitong estado ng bahay namin. Ganyan lahat. Kaya sabi ko nga kung minsan doon sa mga medyo matataas na ang lipad, sabi ko magpasalamat na lang sa Panginoon kasi binago ng Diyos ang kalagayan ng buhay. Pansin nyo mga kaibigan, tingnan nyo mga kaibigan, meron akong ipapakita sa inyo na hindi ito namimigay. Madamot daw ang tao na to. Tingnan nyo mga kaibigan, oh. Hinog na yung saging sa puno. Hindi niya siguro yan alam na hinog na yung mga saging na yan. Tapos mga kaibigan, yan yung mga tanim na star apple na yan. Kasi dati open po ang ano na yan, ang lugar na yan. Ngayon ibinenta. Pero nagtanim yung mga taga rito sa subdivision dahil open nga yan sa likod nila. Ngayon binili po niya yan. Ito pong nakabili ng lupa na yan, hindi po daw marunong magbigay, sabi ng mga nagtanim. Di bali na magkanda hulog yung mga santol dyan, mga star apple. O ayan po, kita nyo ang saging hinog na. Hindi niya po talaga pinamimigay yan. So ibig sabihin may kadamutan ng konti ang ugali. Siyempre hindi naman natin siya masisi kasi ganun talaga. Ayan mga kaibigan, pasukin natin itong, ayan lang mga kaibigan ang kalsada. Huwag kayong mag-alala, wala po ako sa bundok. Ito pong area na to, last 2016, inupahan ko po ito mga kaibigan. Ginawa ko pong garden ito. For sale po ng mga halaman. Kaya lang nahirapan ako kasi nga walang tubig dito. So, inupahan ko po ito ng 500 monthly. Walang tubig, walang kuryente. Ito lang, space na ito ang pakinabang ko. Hanggang ngayon, hindi pa pinapagawa ng may-ari. Yan mga kaibigan, papakita ko sa inyo itong, yung parang talong. Parang talong siya, pero wala po siyang bunga. Hindi ko alam kung anong tawag sa talong-talungan na to. Yan po, kanyang bulaklak. Ang ganda naman mga kaibigan. Kulay puti at saka kulay dilaw ang bulaklak niya. Mapapagkamalan talaga siyang parang talong. Yan ang mga ligaw na halaman. Yan mga kaibigan, diyan sa labas. Dati nang open pa ang likod na yan, nang wala pang mga may-ari, hindi pa binibenta ng matanda. Nakapagtanim din po ako dyan ng kamuting kahoy. Ang taba po dyan ng lupa. Grabe. Ngayon, ayan na. Yan po. Kung saan po nakatapat ang mga puno na yan, tanim po yan ng mga taga rito subdivision. Nung bininta, kasama ang tanim nila, kasama na ngayon. Nagkakandalagas lang ang bunga niyan. Kasi nga daw po, madamot ang may-ari. Ayan sayang yung bunga ng saba. Sana kainin na lang ng ibon kasi kaysa lagas yung bunga kasi hinog na. Sana lang makita ng mga ibon, sana kainin na lang nila yan para mapakinabangan. Ayan mga kaibigan, ganyan ang panahon dito ngayon at talagang mainit na po ang panahon ngayon. Ayan po ang mga malunggay. Marami po dito mapakinabangan. Nakuman po ay maraming malunggay. Yan po ang bayabas. Yan. Sa gustong manghingi ng bayabas na walang bayabas sa inyo, sabihin nyo lang. Padadalhan ko kayo sa JNT. Yan. Dong, sinong kalaban? Hinog na yung saging, Kaso, yung isang araw ko pa yan Kaya nga
Magkakasala tayo pag ginawa na. Di ba, no? Hinog na, sabi ko sana nga, kuhanin na lang ng ibon. Yan. Naglaga na si Lisa ng dahon ng bayabas. Sus, maglaga siya. Malaking bagay yan. Kumukuha din doon ng bulaklak ng blue turnip. Marami naman tuwing umaga. Sabihin mo, kumuha lang siya doon. Yan mga kaibigan, yan. Kababayan ko din yan. Ang misis niya ay mag-anak ko na rin. Yan, ang bayabas. Napaka-luwag na bayabas. Ang ganda po ng ngayon. Hindi lang po yan, mga kaibigan. Ayan po. Bayabas po yan. Ito po yung bahay na kausap ko. Ayan. Yan po ang bayabas. Ito po, kulay puti. Ang kulay pag nahihinog. Yun naman po ay kulay pink. Hindi naman pula, pink. Yan po ang panahon natin. Ang ganda-ganda po ng panahon ngayon. Wala pang customer. Yan naman po yung meriendahan dito sa tabi ng aming bahay. Yan po, doon po tayo galing sa Kamyas. Ito naman po yung tanim kong malunggay. Tapat ng plant box ng aking anak. Yan. So, yan mga kaibigan. Ulit-ulit ko man kayong ipasyal dito pero yan naman po yung ating mga blue turnip. Marami na namang bulaklak. Tuwing umaga lang po ako dito kumukuha. Ayan po ang kanyang bunga. Pwede pong ihalo yan sa pagkain. Gulay din po ito. Ayan po. Para siyang bagyo beans. Ayan po. Ang lago po niya mga kaibigan. Yan. Tapos yan lang yung mga ligaw na bulaklak ni mama. Pusang tumutubo yan. Yan. At ito yung ating paboritong bulaklak na grabe ang bango sa gabi. Sa gabi po siya bumabango. Hindi po sa araw. Yan po. Ayan pa sa taas yung kulay dilaw. Yan. Ganda ng panahon. Tapos ito naman po ang aming kubo. Ayan mga kaibigan. Masuka lang talaga pero sabi ni Lolo Dudong, wag ko daw pong patayin itong tanim ko na kagaya nung bulaklak na yun kasi ang bango-bango daw nito sa gabi. Na-enjoy niya talaga yung kasi may hilig siyang tumambay dito sa munting terrace namin. So, yan po ang niya. Ang kanyang paboritong bulaklak. Sabi niya kahit sumukal pa daw yan. Huwag ko daw papatayin. Tapos mga kaibigan, yung aking kalamansi sa paso. Ayan, kahit pa paano meron pang lagay-lagay sa sausawan na kalamansi. Ayan, ang kalamansi. Namamunga ang kalamansi kahit malungkot yung kanyang kalagayan dito. Hindi po ba? Kasi mga halaman ko mga kaibigan, ando na. Hinahayaan ko po yung mga halaman. Yan lang yung mga kaibigan, lalo na ngayon, summer. Kailangan ko po yan ng mga halaman. Yan, tapos yung aking dapo. Yan. Medyo matagal-tagal din maalis itong itong bulaklak na ito. Yan si Badyang, buhay pa naman. Tapos yung aking bougainvillea. Yan mahilig po talaga ako sa mga halaman mga kaibigan. Na namumulaklak, kahit hindi namumulaklak. Basta halaman. Ayan po. Ito, anak na po ito ng puno na to. Tapos ito naman po yung kulay puti. Yan. So, tatlo po yan ang kulay ng aking
bougainvillea, isang puti, isang fuchsia pink, tapos isang violet. Yan o. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po itong aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos, lalo na po ngayon na nagsisimula na po ang Holy Week. Ingat po tayo. Bye-bye po.